Naniniwala po ba kayo sa duwende, maligno at mga nilalang na may kapangyarihan? Kung ako po ang tatanungin ay oo. Naniniwala ako sa kanila dahil sa kwento ng aking lolo Dino. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Benson. Taga Negros po ako. Simula bata pa lang ay napapansin ko na ang kakaibang kilos ni Lolo Dino. Kasama ko po kasi siya sa bahay kaya naoobserbahan ko ang mga kilos nito. Nga pala, Sir Gimbal, hindi ko po tunay na lolo si Lolo Dino. Pinsan po siya ng pinakalolo ko na siyang nag-aalaga sa akin. Balik po tayo sa kwento. Sa amin po nakatira si Lolo Dino dahil hindi na po ito nakapag-asawa. Noong nakapag-asawa si Lolo ay kasama niya si Lolo Dino hanggang sa magkaanak siya ay kasama niya pa rin ito. Mabait at masipag naman po kasi si Lolo Dino. Yun nga lang ay gaya ng sinabi ko may pagka-weird ito. Minsan ko na itong nakikitang nakikipag-usap sa sarili niya nang sabihin ko naman yun sa lolo ko hindi lang ako nito pinansin. Naging mas malaking misteryo pa ito para sa akin hanggang sa dumating ako sa high school at mamatay si Lolo Dino. Huling gabi ng lamay niya noon kaya kumpleto kami kahit ang mga kamag-anak namin sa malayo ay dumating din. Siyempre kapag mga pinsan nagkakaroon niyo ng mga banding-banding. May isa kaming tita na parang pinsan na namin. Siya kasi yung pinakabunso sa kanilang lahat kaya naman halos kami ng magpipinsan ang naging kakulos nito. Habang nasa labas kami ng bahay ni Lolo kung saan nakaburol si Lolo Dino ay nagtanong yung isa kong pinsan. Tinanong ako nito kung paano namin naatim na makasama sa iisang bahay si Lolo Dino. Ganong may pagka-weird nga ito. Sinaway siya ng tita namin at sinabing hindi naman weird si Lolo Dino. At mas lalong hindi ito dapat pangilagan dahil sa kinakausap lang nito mga tagapangalaga nito. Noong magtanong kami ay lumingali nga muna yung tita namin bago nagpa siyang ikwento ang lahat. Yung pagkakakwento niya ay ayon lang din daw sa kinuwento ni Lolo Dino sa kanila noong bata-bata pa ito. Taong 1940 ipinanganak ang lolo namin. Sobrang sakitin daw nito at halos hindi na mabuhay noon. Naging sobrang hirap daw para sa mga magulang ni Tatay Dino ang sitwasyon to the point na halos sila ay magkasakit na rin. Hanggang sa isang araw habang naglalakad ay nakasalubong daw ng tatay ni Lolo Dino ang isang duwende. Inalok daw ng duwende ang tatay ni Lolo Dino na gagamutin nila si Lolo Dino at ang kapalit noon ay magsisilbi siya sa mga ito paglaki. Noong una ay ayaw raw pumayag ng mga magulang ni Lolo Dino ngunit nang muling malagay ulit sa alanganin ng buhay nito ay napapayag sila. Gumaling naman daw sa sakit si Lolo Dino at simula noon ay naging malusog na itong bata. Masayahin at palangiti. Bagay na ikinutuwa naman ng mag-asawa. Iyon nga lang daw ay may napapansin din silang kakaiba sa anak. Simula kasi nang matuto si Lolo Dino na magsilta ay madalas nilang marinig na may kausap ito na kung sino o di kaya ay tumatawa ng mag-isa. Tuwing tatanungin nila ay sinasabi lang nito na ang tagapangalaga nito ang kausap nito. Tinanggap na lang daw nila ang sitwasyon ni Lolo Dino dahil iyon naman talaga ang kapalit ng kagalingan ni Lolo. Noong nagsimula nang mag-aral ang lolo ay nagkaroon ito ng matataas na grado. Hindi naman daw matalino ang mga magulang nito at hindi nila natutukan si Lolo Dino dahil nagkaroon na rin ito ng mga kapatid pero sadya daw talaga na nag-e-excel sa school si Lolo. Kapag tinatanong nila kung sino ang nagtuturo dito ay madalas nitong sabihin na ang mga tagapangalaga nito ang nagtuturo sa kanya. Wala naman silang naging problema doon bukod sa paminsan-minsan silang nakakatanggap ng reklamo na nangungulam daw si Lolo Dino. Dahil nga sa minsanan nitong pakikipag-usap sa mga kaibigan ay naging tampunan nito ng tukso at kapag may umaaway daw kay Lolo Dino ay tiyak na may resback na natatanggap ang umaaway sa kanya mula sa mga tagapangalaga ni Lolo. Madalas ay nakikiusap daw si Lolo noon na sana ay huwag na masyadong
Mainit ang ulo ngunit sadyang matigas din ang mga ulo nito at hindi nakikinig sa kanya. Noong binata si Lolo Dino ay nagsimula na itong manligaw pero hindi lagi iyon natutuloy dahil sa tinatakot ng tagapangalaga ni Lolo Dino ang mga babaeng lalapit kay Lolo. Madalas ay binibigyan ng mga ito ng sakit ng babae at natatanggal lang ang sakit ng mga ito kung lalayuan nila si Lolo Dino. Wala naman nagawa noon si Lolo Dino dahil kung hindi niya susundin ang mga ito ay sa kanya naman ang mga ito magagalit. Hanggang sa dumating si Lolo Dino sa edad na 20, nagsimula na raw ang mga tagapangalaga nito na bigyan siya ng kakaibang kakayahan. Ang sabi ng tita ko ay kaya raw ni Lolo Dino manggaya ng mukha ng isang tao. Kumbaga kaya nitong maging double ganger kung gugustuhin niya. Nagkaroon din ng kakaibang lakas si Lolo Dino na siyang nagbigay dito ng tapang na gawin ang misyon nito. Ang misyon, sumagupa ng mga aswang. 21 noon si Lolo Dino nang magsimula itong lumaban sa mga aswang. Isang kapitbahay daw nila noon ang buntis at nakakarinig ng mga kung ano-anong ingay sa kanilang bubong kaya naman isang gabi ay nakiusap ito kay Lolo na tulungan siya sa problema na tinanggap naman ni Lolo Dino. Tulog na ang lahat noon ngunit gising pa rin ang babaeng buntis at ang asawa nito. Nakatayo lang din si Lolo Dino noon habang pinapakaramdaman ng paligid. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng ingay ng wakwak at ang amoy ng nabubulok na bangkay. Isang malakas na kalabog din ang kanilang narinig kaya naman halos mapasigaw ang babae. Takot na takot din ang lalaki pero kalmado lang noon si Lolo Dino. Sinabihan din nito ang dalawa na huwag maingay at magmasid lang. Ilang minuto pa ay nangyari ng inaasahan ni Lolo Dino. Nakita na nila ang dila ng wakwak. Pababa na ito mula sa bubong patungo sa tiyan ng babaeng buntis. Nang nasa kalahati na raw noon ang dila ng wakwak ay hinawakan niyo ni Lolo Dino at hinila. Nagsimula itong magpambuno pati ang wakwak na siyang umuungol na sa sakit. Hindi raw noon binitawan ni Lolo Dino ang dila ng wakwak hanggang sa maputol iyon. Ang tila manipis na dila ay agad iyong naging itsura na dila ng tao na putol. Naiyak daw noon sa takot ang mag-asawa ngunit hindi pa raw tapos noon si Lolo Dino. Kahit nagiiniyak at umuungol na ang aswang ay niyaya raw ni Lolo Dino ang lalaki upang labasin para kalabanin ng kalaban nilang aswang. Noong una ay ayaw raw nito ngunit walang nagawa noong si Lolo Dino na mag-utos. Dala ang pana at palakol ay lumabas sila ng bahay. Nasa bukana pa lang sila nito ay kitang-kita ng lalaki ang isang napakalaking pusa na nasa tapat ng bahay nila. Duguan ang bunganga nito at galit na nakatingin sa kanila. Malakas raw ang iyaw na pinakawalan nito bago aalis na sana ng panain nito ni Lolo Dino. Noong matamaan daw ng pana ang pusa ay doon na ito sinugod ni Lolo Dino. Dala ang buntot ng pagi ay pinaghahampas niya ito. Lumaban ang pusa at pinagkakalmot si Lolo Dino na agad na naging dahilan para magpambuno sila. Malakas raw si Lolo Dino at hindi basta-basta. Nakaya raw nitong ihagis ang ilang metro ang pusa at saksakin iyon sa batok. Doon na raw ito ng hina at tila ba hindi na kayang lumaban. Inutusan daw ni Lolo Dino ang asawang lalaki na paghampasin ng buntot ng pagi ang pusa na siyang ginawa nito. Pinagtulungan nilang paghampasin ng pusa hanggang sa hindi na ito makatayo at bumalik sa totoong anyo. Doon din daw nalaman ng mag-asawa na ang dalagang laging bumabati sa kanila ay ang aswang na siyang pakay na kainin ng anak nila. Naging usap-usapan iyon sa aming baryo dahilan para mas maraming humingi ng tulong kay Lolo. Dumadayo pa iyon minsan sa ibang lugar para makatulong. Isa pa sa naging karanasan noon ay kasama ang lolo namin, yung lolo ko po talaga. Nag-inuman raw ang mga ito kasama ang tropa sa isang bahay aliwan.
Noong nalasing na raw sila ay medyo yumabang ang tropa nila at naghamon ito ng sayaw kay Lolo. Yung sayaw po ng pang 90s. Hindi po binanggit ng tita ko kung anong sayaw pero sinabi niyang iyon ang naging dahilan para magkaroon sila ng away sa bar. Habang sumasaya raw kasi ay may nabangga sila at dahil mga lasing na ay nauwi iyon sa suntukan. Ngunit naawat naman nila Lolo Dino. Nagkapatawaran ng dalawang panig at ang akala noon ni Lolo ay ayos na, ngunit noong pauwi na sila ay inabang sila sa labas ng dalawang nakabanggaan nila. Tinanong pa raw nila mga ito kung bakit at anong kailangan dahil ang alam nila ay nasettle na nila ang problema. Ngunit nagulat na lang sila nang biglang nagbago ang anyo ng dalawang lalaki. Nagkaroon ito ng pangil at mapupulang mga mata. Napaatras daw sila noon ngunit sinabi raw ni Lolo Dino na siya ang bahala at huwag matakot. Bigla na lang umatake ang isa sa mga lalaki ngunit agad iyong naharap ni Lolo. Hinawakan nito ang dalawang mga kamay ng lalaki at sinipa ayon sa tiyan. Sinuntok rin ni Lolo Dino ang mukha nito. Sumuka ng dugo ang lalaki at tumilapon ng ilang metro. Galit na umuungol ang kasama nito bago sumagot at inilabas ang pangil. Ngunit bago piniya makagat si Lolo ay hawak na siya nito sa ligat, iniangat sa ere. Nanginginig ang mga kamay ni Lolo nang ibaon nito ang kuko sa liig ng kaharap dahilan para mapasigaw ito sa sobrang sakit. Gamit ang isang kamay ay hinawakan ni Lolo ang lalaki sa isa nitong braso at inikot iyon hanggang sa mabali. Hindi pa nagtatapos doon. Dahil inilabas ni Lolo ang isang kutsilyo bago itinarak iyon sa batok ng lalaki. Bumagsak ang lalaki sa sahig at napaubo iyon ng dugo. Napatras naman ang lalaking kasama nito habang nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Lolo Dino. Kahit ang lolo namin ay nagulat sa nangyari dahil iyon ang unang beses na nakita niya ang Lolo Dino na makipag-away sa aswang. Hindi nabanggit ni tita kung paano nakaalis ang dalawang aswang ngunit ang sigurado siya ay ang sinabi ni Lolo Dino na hindi na raw mabubuhay yung isang aswang, kung mabuhay man ay hindi na ito makakapaghasik ng lagim. Isa raw kasi sa kahinaan ng mga aswang na sugat ay sa parte ng katawan na hindi nila madidilaan at hindi magagamot. Dahil kapag hindi nila nagamot iyon ay para lang silang taong nagkakaroon ng malubhang sakit at ang sakit na iyon ang papatay sa kanila. Naging mas lalong sikat noon si Lolo Dino sa baryo. May iilan na humahanga sa kanya ngunit mayroon din namang natatakot sa kaniyang ginagawa. Tulad na lang ng iilang taong nagpunta noon sa bahay ni Lolo Dino. Nagpunta ang mga ito sa bahay nila Lolo Dino at pinaalis sila. Hindi daw nila maatim na maging kasama sa iisang baryo ang katulad ni Lolo. Nagbanta pa ang mga ito na gagawa ng paraan para mapaalis sila kung hindi sila alis ng kusa. Pagka-uwi daw ng mga tao mula sa bahay nila Lolo Dino ay tila otomatiko ang mga itong nagkaroon ng sakit. Ang sabi ni tatay ay pinaglaruan ng mga ito ng kaibigan ni Lolo dahil nainis ng pagbantaan nito ang Lolo Dino namin. Nawala lang daw ang sakit ng mga ito nang mag-sorry sila kay Lolo. Hindi kami makapaniwala sa naririnig, Sir Gimbal. Hindi naman namin alam na may ganoong kakayahan si Lolo. Akala ko po talaga noon ay may sakit lang ito sa utak dahil hindi naman pinapaliwanag sa akin ni Lolo iyon. Siguro ay masyado lang akong bata noon at naisip nila na baka matakot ako kay Lolo. Nag-joke pa nga noon ang kaibigan ko na nakiramay din na baka naman joke-joke lang iyon. Kinuwento ng tita namin pero naging seryoso ito at sinabing minsan na niyang nasaksihan ang naging karanasan ni Lolo sa mga aswang. Iyon ay noong 6 na taong gulang pa lamang siya. Buntis daw noon ang kapitbahay nila. Nagkataon din noon na dumadalaw sa kanila si Lolo Dino. Yung kapitbahay daw nila noon ay parang 3 buwan pa lamang nabuntis. Maselan daw ang pagbubuntis nito kaya kinakailangan ng kasama sa bahay. Iyon nga lang ay dahil kapos sa pera ay hindi ito magawang kumuha ng kasama. Kaya naman nung isang gabi na iyon ay nakiusap ang asawa nito na kung pwede raw makitulog ang asawa niya kaila tita.
May trabaho kasi ito kaya naman hindi niya masasamahan ng gabing iyon ng asawa niya. Pumayag naman noon ang lola namin. Noong gabi ding iyon ay sa kanila natulog yung babae. Dahil nga bata pa noon si tita ay required din siyang matulog na maaga. Hindi daw niya inalam kung anong oras iyon pero nagising na lang daw siya na parang may kumakalusgo sa labas. Nakakarinig din siya ng ingay sa may bubong nila. Tumayo siya noon para umihi. Dahil sanay naman siya na hindi ginigising ang mama niya ay mag-isa raw siyang pumunta noon sa banyo. Yung banyo nila ay yung nasa labas kaya naman kailangan pang lumabas ni tita noon. Matapos magbawas ay lumabas na siya para bumalik sa loob ng bahay ngunit gulat na gulat daw siya ng pagbukas niya ng banyo ay may nakita siyang isang nakakakilabot na nilalang. May balahibo ang buong katawan nito habang mahaba ang braso nito na hanggang tuhod. Ang mga kuko nito ay abot na sa lupa. Mapupula daw ang mga mata nito na nakatingin sa kanya habang ang mga ngipin naman nito ay halos lumagpas sa bibig nito. Natakot daw si tita noon ngunit bago pa siya makapag-react ay may lumipad ng itak na siyang tumama sa braso ng nilalang. Narinig daw niya ang sigaw ni lolo noon na pumasok siya ngunit dahil sa takot ay hindi siya makagalaw. Kitang-kita ni tita kung paano pagtatagain ni Lolo Dino ang aswang ngunit naiiwasan nito iyon. Kinalmot nito si Lolo at galit na sinipa. Sinusuntok naman ito ni Lolo noon at tinadyakan. Nanonood lang si tita dahil halos mahimatay niya sa takot. Pakiramdam niya ay kapag huminga siya ay siya ang lalapitan ng nilalang. Muling sinuntok ni Lolo Dino ang aswang dahilan para sumuka ito ng dugo. Ngunit agad itong nakabawi at kinalmot si Lolo Dino. Nagpambuno ang dalawa at sa bilis na raw ng pangyayari ay halos hindi na nakita ni tita kung paano sinaksak ni Lolo Dino ang aswang. Sinaksak ni Lolo Dino ang aswang sa may balikat nito. Napaatras ang aswang at napahawak sa balikat nito kung nasaan ang kutsilyo. Tinaray nitong hawakan niyon sa may blade ngunit dahil matalas ay mas lalo siyang nasugatan. Agad naman na umungol iyon sa sakit bago akmang tatanggalin na nito ang kutsilyo nang mapatingin ito sa kanya. Ngumisi ang nilalang at bigla na lang itong naging isang malaking ibon. Ang sabi ng tita ko ay triple daw ang laki nito sa karaniwan. Pumagaspas itong lumipad-lipad sa paligid nila. Kita pa rin ni tita noon ang tama nito sa may balikat ngunit hindi nito iniinda iyon. Nagsimula na noon na panain ni Lolo Dino ang aswang ngunit dahil lumilipad ito ay nahihirapan siya. Masyado kasing mabilis ang ibon at dagdag pa ang laki nito. Nakatingin lang ito sa kanila na parang tinatansya ang distansya nila. Hanggang sa bigla na lang itong nilusob si tita at dinagit. Hinila raw siya nito sa buhok at inangat gamit ang malalaki nitong kuko. Mabuti na lang daw noon ay nalaglag yung shirt ni tita na hindi niya naayos ng taas kaya naman naapakan niya ang tela nito dahilan para madulas siya at mabitawan siya ng aswang. Umuungol pa noon ang aswang at akmang kukunin ulit siya nang bigla na lang itong panain ni Lolo Dino. Doon na lumabas ang lola namin at iba pa nilang kasamahan sa bahay na may dalang buntot ng pagi. Iwinigayway ng mga ito ang buntot ng pagi kaya naman paulit-ulit lang ng lipad ang aswang hanggang sa matamaan ito sa likod ng pana ni Lolo. Nagpagewang-gewang ang aswang hanggang sa mawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. Hindi na nakita ni tita ang sumunod na pangyayari dahil pinasok na siya ng mama niya sa loob. Ngunit kung tama raw ang pag-aakala niya ay alam niyang tinadtad ng mga naroroon ng katawan ng aswang at tinapon sa iba't ibang parte ng baryo. Isa raw iyong paraan para hindi na mahanap ng aswang ang katawan nito at para hindi na rin ito makabalik sa dati nitong anyo. May kapangyarihan daw kasi ang mga aswang na makuha ang katawan nito at makapag-regenerate pa. Halos walang maniwala sa mga kwento ni tita noon. Pero wala din halos nakatulog dahil sa takot. Noon lang din naging malinaw sa akin kung bakit noong bata ako ay nakikita kong nagsasalitang mag-isa si Lolo Dino.
Akala nga din namin noon ay may makikita kaming mga duwending dadalaw kay Lolo dahil namatay ito, ngunit wala naman kaming nakita. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung nasaan ba ang mga kaibigan ni Lolo Dino. Kung nasa lumang bahay pa rin ba sila o wala na. Minsan ko yung tinanong kay Lolo pero ang sabi niya ay bukod kay Lolo Dino ay yung great grandfather lang namin ang nakakita dito. Dahil hindi naman daw talaga nagpapakita ang duwende kung kani-kanino. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba iyon. Sa panahon po ba natin ngayon ay meron pa po kaya o wala na po? Curious po kasi ako sa itsura ng mga duwende. Kasing cute rin po ba sila ng katulad ng nasa Snow White? Pasagot po ng opinion nyo. Saka pa-shoutout na rin po pala. Maraming salamat po sa pagbabasa. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Benson. Maraming salamat po kung umabot kayo sa part ng kwentong ito. At sana po ay kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.